May pagtataka si Raymond sa biglaang pag-alis ni Divina na unang-una, si Divina ang may gusto talagang sumama sa hearing ng annulment nila Charlene at Raymond. Kaya si Charlene ang pinagdudahan ni Raymond na may sinabing masama kay Divina, kaya ito umalis. Pero si Charlene ay hindi mapakali sa narinig kay Divina. Habang may kausap ito sa telepono kanina na alam ni Charlene na may gagawin itong masama si Divina dahil sa binitawang salita na ang ibibigay ni Divina ay kamatayan. Samantala, tensyonado na si Dado na wala man lamang reply itong si Princess sa kanyang message na hindi nito tunay na ina si Divina na pinapadiretso uwi sa kanilang bahay itong si Princess. At sa kutob na hindi nabasa ni Princess ang kanyang mensahe ay tinawagan si Aling Baby na pinapapunta sa kanilang bahay at may sasabihin na napaka-importante na natuklasan. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana at kababa lang ng telepono ni Dado ay dumating na naman itong si Divina, ang panganib na kikitil sa kanyang buhay. Si Divina sa una ay nakiusap sa kay Dado na kalimutan niya ni Dado ang DNA result na utang ni Dado kay Divina ang buhay nito, pero hindi nagpatinag si Dado na sasabihin niya talaga kay Princess ang katotohanan at hindi na ito magsisinungaling pa kay Princess. Nagalit si Divina at doon na lumabas ang tunay na kulay ni Divina na isang mamamatay tao at napagtanto ni Dado na kung bakit si Leilani ay may papatay sa kanya noon at sumaksak at pati na rin ang pagkamatay ni Onse ay si Divina pala ang may kagagawan na si Leilani ay magsasalita na tungkol sa pagpalit ni Divina sa anak nito sa kay Charlene sa dahilan na gustong maganti ni Divina sa kay Charlene na inagaw nito si Raymond kung kaya nawala kay Divina ang buhay na marangya noon. Kaya si Libby ang bata na ipinagpalit kay Princess para matamasa ang karangyaan sa buhay ng mga Cristobal. Pinalakpakan ni Divina si Dado na tama lahat ang pagkatagpi-tagpi nito ng pangyayari, pero malas dahil lahat ng tao na may alam sa sekreto ni Divina at magsasalita ay pinapatay niya. Dumating si Arnold dala ang gamot na kikitil sa buhay ni Dado. Iturok na sana ni Divina ang laso na magpapatigil ng tibok ng puso ni Dado ay inatake naman ito si Dado ng cardiac arrest kaya iniwanan na nila ito para tuluyan ng bawian ng buhay. Habang si Princess naman ay masaya at napatunayan na si Libby ang nagsabotay ng produkto nila. Nalaking pasalamat ni Princess dito kay Justin. At sa pagtagumpay nila ni Princess na sila ang diniklara na nanalo ni Miss Allison, ay gusto ipaalam ni Princess ang kanyang tagumpay dito sa kanyang tatay Dado at gamit ang phone ni Justin ay tinawagan ng ama na sa simula ay nagri-ring at sa pangalawang tawag ay hindi na makontak ni Princess ang kanyang ama dahil pinatay na ni Arnold ang telepono ni Mang Dado. Iba ang kutob ni Princess kaya dali-daling umuwi sa bahay nila Divina pero wala ang ama at dahil gusto niyang tawagan ito ay nahanap niya ang kanyang telepono na alam niya ay naiwan sa bahay ng mama niya Divina. Hindi alam ni Princess na tinatago ito ni Jenny sa kanyang bulsa at hindi pwede makita ni Princess ang mensahe ni Mang Dado. Habang si Dado naman ay naabutan ni Aling Nida na nakahandusay at may natira pang pulso kaya humingi ng tulong si Aling Nida sa mga kapitbahay para madala sa hospital itong si Dado. Ilang tao pa kaya ang mamamatay o mawawala dahil sa mga sekreto ni Divina? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.